Radyo Pilipinas Iloilo, once again, no, nag-congratulate sa inyo. Kag syempre sa mga student athletes naton for palarong pambansa, good luck. Yes, hopefully, mangibabaw Yes. ang Western Visayas. Kay this will be the last no, nga participation sa Western Visayas nga upod ang Negros Island or rather ang Negros Occidental. It's because kanti nagsepak na no ang Negros Occidental kay may ara na sila sa Negros Island region. Yes, and hambagan no sang aton anay nga regional director si Dr. Ramir Ortico, no, this will be the last time nga nakasuksok siya partner sang color blue nga uniform sang Wivraan, no, kay ti siya subong ang regional director or OIC regional director sang aton man nga NIR. Kag nakita naton partner no nga ti isa man siya sa mga nag-upod no sa parada upod ya ang aton nga mga DepEd official coming here from Western Visayas. And kung may time kita later on partner no, pasiplatan naton ang mga hampang sang Western Visayas Regional Athletic Association subong nga May 25, 2025 ano nga mga games ini no. Kag sanay sino ang aton nga kontra sa mga nanuhay-tuhay nga sports events. So partner sa aton nga pagbalik no, istoryahan na nga ining kasos. Ay, by the way ha, subong mga biyan nga alaw man sang Domingo, isama sa mga makaupod naton partner. Are you excited? Ako partner no, sa iyang libro nga later on no ipakilala sa aton mga biyan ni ara kita nga guest makaupod later on sa aton nga Zoom ang aton man nga Ilongga entrepreneur and UP Visayas magna cum laude graduate. Kaga excited ako partner kiti sa iya pa lang tigulo pa lang no sang iya man nga libro, Your Most Honest Teacher. Wow. Ano ang buot sini nga sini? So, sa title pa lang, ma-curious ka na nga basahon ang content. Yes. So, later on, mga abeno sa mga kauturan natin nga ti luyag partner, no, nga mahibaluan, diin sila pwede makabakal, no, sang iyang libro, no, how much ini partner, no, kag ano ang inspirasyon niya partner, no, sa pagsulat sa nga sini nga libro nga Your Most Honest Teacher, Lessons from Your Past to Achieve Future Success. Ooh. So ano ikaw yang nga tawo, ikaw nga bumalasa no. Ano bala ang tips nga mabasa nimo sa sini nga libro para maging successful ikaw? So, yes, ano ba lang qualities ang most honest teacher nga ina, no? Paano mo mahambal nga ang teacher is the honest, Yes. no? Probably mo ng content. We don't know. We'll see, no? Later sa ato nga interview sa ato nga dinapit subong nga aga. yes, mga biyan later on makaupod naton no ang aton nga guest, ang aton nga writer sa sini partner nga libro si Ma'am Portia Ann Robledo, ang isa ka Ilongga entrepreneur kag UP Visayas magna cum laude graduate. So gani mga biyanin natin po padugayon sa ating pagbalik istoryahan naton ang nagataas ng kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Makaupo natin or ipabati naman sa inyo ang interview with Dr. Rodney Labis, ang head sa Service Delivery Division sa Provincial Health Office. Magabalik ang programa ang Rehiyon karon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Agapay niyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, itakwetang may mga susus. Huwag mong titikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito.
Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw na, Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Ang suwit-sip ay bang-bang-bang, ang suwipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag irita kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag irita kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy, mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang pagka-agresibo upang kaimulon ang nagtulot sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sa imuling hudo pang huna-una. Gintudloan kang ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag ilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na estasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kung RA 920A may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka pahinungdon sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NBP, Pagpinong Istasyon. Chong-chong-chong-chong kasi sipon mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Psst, alam mo ba na ang di kumpirmadong impormasyon ay maaaring maging sanhi ng misinformation o disinformation? Fake news can cost lives. Ugaliing mag-research, alamin kung may mga datos na sumusuporta sa impormasyong nababasa at nakikita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo naman iniinom ako bukas ng pinto at bintana at sobrang baba ng tingin sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong compressor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto at hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangan
Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil ito usok galing sa pabrika. Dahil usok din ang ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkatusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay ka ng lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:29 sa aga. Sa gihapon mga abiyana, kapamatikan mo sa programa ang rehiyon karon dagaming inyong mga alagad, Marian Grace Ereñata, kag Ruth Torrechante. Mga abiyan, as mentioned earlier, no, subong tion, partner, istoryahan naton ang kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo. Hibaloon naton no, pilabala ang kaso as of Morbidity Week subong 2025 no diri sa aton sa province of Iloilo. Kag hambagan ni natong partner kaina no tig-ululan or palapit na no ang tig-ululan kag for the past weeks no makita nato noon nga sige ang pag-ulan kada hapon. Importante gid nga ma-remind kita no sa mga dapat naton nga ubrangon agod nga malikawan or makabulig kita no in any way no nga mapanubo ang kaso sang dengue. Uso na naman partner ang stagnant water sa aton nga palibot bangod nga sige-sige no ang pagtupa sang ulan. Since last week no naga-amat-amat ang kumbaga do amat-amat nga naga-transition ang aton nga panahon halin sa tig-ilinit sa tig-ululan, although wala pa no officially na declare sang pag-asa ining onset sa rainy season. Yes, kagibaluon man naton partner no ano ba lang mga banwa sa province of Iloilo ang miara iya sang mataas no nga kaso sang dengue. Kagibaluon taman pila ka mga barangay or municipalities partner no ang miara sang clustering of dengue cases. Buot silingon 3 o kung masobra pa sa 3 ang na-record nga kaso sang dengue sa 4 kasunod-sunod nga semana. Ari ba lang mga biyano, pamatian naton si Dr. Ronnie Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Base sa 20th Morbidity Week report sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Iloilo Provincial Health Office, covering the period of January 1 to May 17, 2025, ang probinsya sang Iloilo may 69 nga bagong kaso sang dengue. Kasubong may ara nakita total ng 1,742 dengue cases, which is 77.2% higher compared to the same reporting period of 2024. Siyam naman ang na-report na napatay tungod sa dengue diri sa aton nga probinsya. Tanan nga banwa sa probinsya may kaso na sang dengue. Ang mataas na kaso nagali sa banwa sang San Joaquin with 132 cases, Oton with 100 cases and 1 death, Leon with 90 cases, Kamatuan kag Tumangas with 80 cases each. Ang madamong bagong kaso sa dengue naman nagalin sa banwa sang San Joaquin with 6 new dengue cases, kag mga banwa sang Leon, Pototan, San Dionisio, Ahoy kag Pavia with 4 new dengue cases each. Tanan nga edad apektado sa dengue, pero ang pinakamadamong kaso nakitaan sa mga kamataan na nag-edad 1 to 9 years old, comprising 34.15% sang total cases, kag ginasundan sa mga pamatanon gyapon na 10 to 19 years old, comprising 28.42% of the total cases.
nagsaka sa 11 ka barangay may clustering sang dengue cases kumpara sa 8 lang sa nagligad nga semana. Ang mga barangay nga may clustering sang dengue cases, among barangay poblasyon sa Limudyan with 5 cases sa nagligad nga 4 ka semana. Barangay Cagayan Hilaw with 3 cases sa nagligad nga 4 ka semana. Barangay Simsiman Calino with 3 cases. Kinagdan Igbaras with 5 cases. Hamog Hine sa Leon with 3 cases. Nasyo Bukaw Maasin with 4 cases. Kalamisan Oton with 3 cases. Pandak Pavia with 3 cases, Kansilayan Pototan with 6 cases, Purok 5 San Joaquin with 3 cases, kag San Andres San Rafael with 4 cases sa nagdigad nga 4 ka semana. Kung basehan naman naton ang 2-week growth rates ang kasos ang dengue sa mga banwa, comparing the number of dengue cases sa nagligad nga 1 to 2 weeks versus sa numero sang kaso sa nagligad nga 3 to 4 weeks, mga 38 ka banwa ang nakita nato nga may negative 2-week dengue growth rate or nagapanaw ng kasos ang dengue sa nagligad nga 2 ka semana sa ilang mga banwa. Ang mga banwa naman nga may significant increase sa dengue cases sa nagligad nga 2 ka semana among banwa sang Badyangan, Concepcion, Leon, San Dionisio kag banwa sang San Joaquin. Ang kasos ang dengue sa probinsya nagapabilin nga ara gyapon sa babaw sang outbreak level kag gina-expectar naton umpisa sa bulan sang June, umpisa na katimbok ang kaso kag malambot ang pinakamataas na numero sa bulan sang July kag August. Kung sa dindiram naman mag-umpisa kadamo ang nagakapatay tungod sa balatian base sa aton previous years nga data. Agod nga masustinaran para nga pagnubo sa kaso sang dengue sa probinsya, especially sa maabot ng bulan sang June, kung sa din mag-umpisa na ang sinisigi nga pagulan, ang aton nga banwa ginainganyo gid ang sigihon gid nga tagaan ng importansya ang pag-implementar sa Limpyo Iloilo kada Lunes nga lihok kontra lamok. Isa ka programa ni Governor Alto R. Defensor Jr. kaupo ng atong mga City Municipal Environment and Natural Resources Officer o Consendro Conmendro. Kaupo ng ilang rural health units, mga eskwelahan kag mga kabarangay. Kung sa diin kada Lunes, alas 4 sang hapon, magagawa kitang tanan kag tinuan ang aton usaran. Aton pangitaw ng tanang nga butang nga pwede tiniran sang tubig. Kung mag-ulan ka, may isang botelya, lata, goma, mga plastic containers, flower pots, gutter, kaga mga water storage containers, kaya isang tub drum, parang hindi pagtiniran sa tubig kaga wala sang itlogan ng dengue nga lamok. Kita nakigamot man sa Department of Education para i-integrate liwat ang search and destroy mosquito breeding site strategy sa ilay patuman nga brigada eskwela bilang preparasyon sa mag-abot nga pagbalis ng klase kay di ko makita nato sa aton nga datos. Ang pinakapektado nga age group, kalabanan niya sa eskwelahan. Ang mga RHOs kung hospitals din sa probinsya nakapatupod naman sa dengue fast lanes sa ilang consultation area para mas mapadasig ang pag-akomodar sa mga pasyente na ginasuspetsahan na may dengue. Natutukan man sa Provincial Health Office ang ibang components sa Dengue Prevention and Control Program, pamagi sa mga dengue program coordinators at sanitation inspectors sa mga kabanwahanan. Aton nga ginapalawagan sa mga pulong-puluyo nga Ilonggo nga magpartisipar gid sa aton ginihiwat nga Limpyo Iloilo kada Lunes. 15 minutos lang gid kada semana ang ginapangayon namon nga tsimpo sa aton mga pumuluyo para suyuron ang ugsaran kag sa inyong panimalay pag mag-search and destroy para nga sa aton balay mismo wala sang itlogan ang lamok at dengue kag manghihilway kita kontra sa balatian para sa aton nga pamilya ilabi na ang aton mga kabataan. There you have it mga dear, si Dr. Ronnie Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office sa datos no sang dengue diri sa aton sa province of Iloilo. So may ana na kita mga biyan na 1,742 cases no of dengue and siyam diri ang aton nga reported deaths ang sa gihapon partner no nagapanguna sa may pinakamadamo nga kaso amo ang banwa sang San Joaquin. Correct. Pero kung lang taon natin partner may mga areas gidya nung 100 or 500% ang increase, may 200% ang increase, may gani 1,000% no ang increase from 2024 data versus 2025 data. So dira natin makita mga kabyanan nga sa comparable data sa ato nga Iloilo Provincial Health Office may pagsaka gidya no
sa kaso sang dengue. Yes, kaga according nga ni Doc Rodney, partner no tananan naton nga munisipalidad sa province of Iloilo ang naka-record na sang kaso sang dengue, although nga may ara kita no sang mga naka-record nga pagtaas no sa previous 1 to 2 weeks versus na sa 3 to 4 weeks. May ara man sa mga local government units nga may ara no sa nga pagnubo sa kaso sang dengue, and hopefully partner no, although nga ang bali Doc Rodney nga uman natong partner nga starting by the month of June nga kung sa diino nagaulan-ulan magatimbuok ang kaso naton June, July and August. So hopefully partner no hindi ini no matuman ang ini no nga prediction man naton kag makita naton ang pagnubo sang kaso sang dengue, because we don't want partner nga mataas na naman no ang utilization sang aton nga mga hospital beds, and at the same time no may makita kita no nga dengue fatality. As of now, partner, yara na sa siyam ang aton nga dengue fatality. So hopefully hindi na magtaas no. Kag kabay pa no ululupot kita sa pag-ubra sa mga tikang agud nga ti maamiga naton ng atong palibot kag ang aton man ikaayong lawas. And speaking of tikang, partner, no, may mga strategy nga liwat-liwat nga ginahambal ang ato nga Iloilo Provincial Health Office kaupod no ang Department of Health. Isa na dira ang seek early consultation no. Hindi kita yang mag self-diagnose. Ang importante diri no, may ara kita sa mga medical expert nga nagagiya sa aton kung ano ba lang dapat naton ubrahon no. So seek early consultation once nga naga-manifest kita sa mga simptoma no sang dengue, gilayon naton ini nga ipalabot no sa aton nga mga doktor para ma-check no kung tuod gid man nga may ara kita sang dengue o kung wala. Yes, and sa aton nga mga kauturan, partner no, kabay pa no nga every time yung makita kita sa mga early warning signs na no, make sure naga-proceed gid sa aton nga mga rural health units so kung sa aton nga hospital kiti sa mga previous naton, partner no, nga mga interview na kitaan iba ni partner no, abi nila normal lang at trangkaso kay nagaulan-ulan nabasa sang ulan, nahilanat not knowing nga ti positibo gali sa dengue. So isa mga abyan no sa mga tikang agud mapunggan naton ang dengue fatality is to consult no sang inyong doktor kag agud nga malikawan naton no ining mga ginapamugaran sang aton nga lamok magpanglimpyo gid. May makita kita nga botelya mga guma dira no nga search and destroy. Yes, kag ginatinaran sang aton nga tubig no, especially subong nga tig-inulan ulaon ini mga abyan no kay dira na partner nagahalin o nagabuto nagapangitlog lamok nga posible carrier sang sakit nga dengue. Yes. And syempre no sa pag ano naton sang search and destroy nga ini mga kabyanan ng Iloilo Provincial Health Office, may ara sang programa no ang Limpyo Iloilo kada Lunes. Silinggani no ni Doc Labis 15 minutes lang ang ginapangayo sa mga pumuluyo naton yung magpanglimpyo. Actually, partner, ako ya personally no nagapati ko ya nga hindi na dapat ya gina-remind sa aton nga mga pumuluyo kay obligasyon nato no nga magpanglimpyo sa aton nga palibot, sa aton nga ugsaran kay may mga kauturan kita, may mga pamilya kita no nga posible matapikan sang sakit hindi lang dengue, partner, kung mahigko ang ato nga palibot. Yes, kag kapay pa mangin responsable kiti mo na partner no nga gapang limpyo ikaw dira, ikaw nga tupad balay wala nagkapang limpyo, so basi dira ginapamugaran sa lamok makadto ang lamok sa imo balay. So dapat kada isa mangin responsable kita no. Ang worst pa da, partner, kung ang lamok nga halin sa inyo nagpangitlog sa inyo makalato no or makakadto sa iba nga mga puluyan or sa mga neighbors ninyo, ti imagine no nakakos or kita ang ato nga katamaron nagakos sang aberya o kon huol sa aton nga mga kauturan. Yes. And sa aton nga pagbukas ang klase no, ang aton nga Provincial Health Office according kay Doc Rodney no gina-remind man or naga-partnership man sa aton nga Department of Education no para pasangkaron no ang pagpanglimpyo during our Brigada Eskwela no. So kabay pa na sa mga kauturan naton nga mga maupod sa aton nga Brigada Eskwela, although nga ti subong naga-summer pang aton kabataan no, may pila kita ka kabataan naton nga naga-summer for these
school year for the upcoming incoming nato no nga school year 2025 to 2026 naga-summer pa lang, but kinahanglan no during our Brigada Eskwela partner no make sure di nga tinluan naton sang maayo no aton nga palibot kay ti kalabanan sa mga nagkakadengge sa aton no sa province of Iloilo. Naga-eskwela ini sila no according kay Doc Rodney kag dapat no malimpuhan naton ang ginatinira nila kiti pila ka oras sila partner nagatinira sa aton nga mga eskwelahan. So kung hindi ini malimpyuhan ang aton nga eskwelahan, posible dira pa no maghalin ang ginapangitlugan or dira pa maghalin no ang mosquito carrying or dengue carrying lamok nato no. So that's why nga i-emphasize gid naton always ang pagpanglimpyo hindi lang sa balay but at the same time sa aton man nga mga eskwelahan. Yes, and speaking of eskwelahan partner, proteksyonan nato ng aton nga mga kabataan no sa mga ginikanan dira magpasuksok kita no sa mga malaba nga mga panapton ang medyas nga mataas no partner nisak nga ano or knee level nga klase sa mga medyas no para nga or ang even ang pants sa aton nga mga mga estudyante no mga pupils naton or learners naton kay iba naga-short so pwede gid no nga pasuksukan sang pants para nga dugang nga proteksyon kontra dengue. Yun. So, amo ni apila sa mga reminders ang aton man nga Provincial Health Office no sa aton nga kaso sang dengue. Kag partner no pasiplatan tanang ang pilaman sa mga kaso no sang leptospirosis sa province of Iloilo. So, as of now mga abyan ni ara nagata sa 41 cases of leptospirosis kag isa diri no ang aton nga napatay. So, pinakamadamo nga naka-record sang kaso sang leptospirosis amo ang Banwa sang Putotan with 4. Ginsundan ini no sa Kalimagyan, Pasay City, Dumangas, kag Sara nga may tig 3 kag ang aton no nga isa nga death na record ini sa Banwa sang Sara. So that's why no sa mga kauturan naton every time nga magwa ka mo no kung may mga kanal dira partner no o kung may mga tubig no nga possibly or baha no make sure gid nga kung may mga open wound ka mo dira no magpalapit gid no sa inyong rural health unit no para mahatagan sa prophylaxis kag kung may ara sa mga hilanat pa no mga signs and symptoms no, sa leptospirosis consult with immediately no sa inyong mga doktor o kung sa inyo dira nga rural health unit. Yes. Well, anyone pwede matapikan si Nino mga kaabyanan pero ang aton nga mga mangunguma prone sa sini nga balatian partners because nga every time nga magkadto sila sa ila mga kaumhan may mga tubig no kag posible ang tubig nga ina kontaminado sang makakos sang leptospirosis. So extra gid halo magsuksok sang botas no kung magpadulong sa inyo nga mga kaumhan. Yes, and for the cases partners ang hand, foot and mouth disease no yara na mga verso 568 ang kaso sang hand, foot and mouth disease sa province of Iloilo and fortunately partner no or good news kiti wala kitaya sang may na record no nga death sa hand, foot and mouth disease sa province of Iloilo although nga may pagtaas ang cases naton 107% compared no sa 274 lang nga cases halin January 1 to May 17 of 2024 or as of morbidity week 20 sa 2024 compared no sa morbidity week subong or morbidity week 20 subong 2025 nga may ara sang 568 kaso ang ato no nga Provincial Health Office padayon man sa gihapon no sa pag-remind sa mga ginikanan dira no nga may kabataan nga may signs and symptoms sang hand, foot and mouth disease no nga magpakonsulta kiti imani partner sa kabataan naton may ara ba sang pilas no sa ilang nga baba kang mabudlayan no ang aton nga kabataan no nga may hand, foot and mouth disease. So gilayon na magpakonsulta sa inyong nga mga doktor pamahatagan no sa gilayon nga bulong ang kabataan naton. So this is a reminder man sa aton nga mga kauturan, mga kaabyanan nga ang Iloilo Provincial Health Office hindi lang dengue ang ginatutukan kundi ang surveillance no naga-extend sa iban pa nga mga balatian, mga kaabyanan kaangay sa na-mention no yung kaso sang leptospirosis, kaso sang hand, foot and mouth disease. So kabay pala tas do our share no of the make sure nato nga kung kita no may mga nabatsyagan ni any signs and symptoms magpa-consult gid sa doktor. At syempre don't forget ka magpanglimpyo no para nga ikaw kita no sa dengue.
Sa mga biyan sa Radyo Pilipinas, las 9:47 sa akta sa atong partner nga pagbalik, makaupo na natin ang ating nga guest via Zoom. Ang aton nga Ilonggo entrepreneur, UP Visayas magna cum laude graduate, si Ma'am Portia Ann Roblet. Mga biyan magabalik ang programa, ang Rehiyon Karon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya isimulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Agapay niyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Ang sumisip ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag hilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Iniulat ng DENR na mahigit sa kalahati ng kabuuang dami ng coral reef o bahura ang nasira na sa Pilipinas. Kadalasang dahilan ng pagkapinsala ng mga coral reef ay ang paggamit ng dinamita at lason sa pangingisda. Bunga nito, patuloy na muunti ang huli at kinikita ng mga mangingisda. Magtamag na tayo sa dagat. Ni pang-ulam natin, halos wala tayong mahuli. Sana po
alagaan natin ang mga coral reef para marami pang mahuling isda. Sana po, sa mga gumagawa ng batas at mga nagpapatupad ng batas, huwag ninyong hayaang masira ang mga coral reef. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang pagka-agresibo upang kaimulon ang nagtulot sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imuling hudo panghuna-una. Gintudloan kang ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sang human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag ilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na istasyon sa pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kung RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka pahinundo sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, kagawang istasyon. Chong, pasipot-sipot, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Psst! Alam mo ba na ang di kumpirmadong impormasyon ay maaaring maging sanhi ng misinformation o disinformation? Fake news can cost lives. Ugaliing mag-research, alamin kung may mga datos na sumusuporta sa impormasyong nababasa at nakikita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ng espasyo ang kanilang mga bodega para ipagpatuloy ang pamimili ng palay sa Bulacan. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Ipagpapatuloy ng mga National Food Authority ang pamimili ng palay sa Bulacan. Ito'y matapos mabawasan na ang laman ng kanilang mga bodega at nagkaroon na ng sapat na espasyo. Ang hakbang ng NFA ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para palakasin ang pamimili ng palay para kumita ang mga magsasaka. Gayon din makabuo ng mga reserbang bigas na kailangan upang mapanatili ang 20 pesos kada kilo na rice program. Ayon kay NFA Administrator Larry Lason, mayroon ng storage space ang kanilang mga bodega sa San Ildefonso, Bulacan na kasya ang 5,000 sako ng palay. Pansamantalang itiligil ng NFA ang palay procurement sa mga magsasaka dahil sa kaguluhan ng espasyo sa kanilang mga bodega. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Ports Authority na nanatili sa mga nangungunang government-owned and controlled corporation sa bansa. 5.2 bilyong piso na i-remit na nito sa kaban ng bayan. May ulat si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, report. Muling pinatunayan ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagiging isa sa pinakamahusay na government-owned or controlled corporations o GOCCs sa bansa matapos itong makapag-remit ng 5.20 billion pesos
na dividend sa National Treasury ng nagdaang 2024. Ayon sa Department of Finance, pumalo na sa mahigit 76 billion pesos ang kabuuang dividend mula sa halos 50 GOCCs ng bansa hanggang Mayo 15, kung saan ika-4 ang PPA sa pinakamalalaking contributor nito. Nangunguna sa listahan ng Land Bank of the Philippines na sinundan ng PAGCOR at PDIC. Patuloy naman ang PPA na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtaas sa kita mula sa 1.96 billion noong 2016 hanggang sa pinakauling tala na 5.20 billion pesos. Tumaguro ng 24% ang revenue nito sa unang 3 buwan ng 2035, bunsod na mas epektibong port operation. Ayon kay PPA General Manager J. Santiago, ang tagumpay na ito ay patunay ng suporta ng ahensya sa fiscal agenda ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, patuloy sila magsusumikap upang mapanatili ang nasimulan nitong magandang performance at para sa malaki pang susunod na yugto para sa PPA. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinundi na ng dalawang senador ang muling pag-atake ng China Coast Guard o CCG sa dalawang barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng routine mission kasama ang scientific team upang mangolekta ng sample ng buhangin. Sinabi ni Senate Committee on National Defense Chairman Jinggoy Estrada na kailangang maghain ng bansa ng isang matatag at malinaw na diplomatikong protesta laban sa patuloy na mga paglabag ng China. Anya, dahil sa agresibong aksyon ng China, kailangang palakasin ang pakikipag-alyansa sa mga kaparehong bansa na may paninindigan para sa kapayapaan, katatagan at paggalang sa batas sa rehiyon. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva sa Department of Foreign Affairs na tingnan ang lahat ng posibleng hakbang upang agad na mapapaghain ng panibagong diplomatikong protesta laban sa China. Binigyang diin ng senador na hindi lamang ito usapin ng pagtatanggol sa soberanya, kundi ito ay hinggil sa pangangalaga sa buhay at kapakanan ng mga mamamayan. Sa ibang balita, halos 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa loob ng isang araw mula sa Radyo Pilipinas Baguio. Narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Muling ginawaran ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera ng Drug-Free Workplace Certification ng Benguet Police Provincial Office makaraan ng inspeksyon at validasyong malaya at walang sino man sa mga tauhan nito ang gumagamit ng illegal na droga at substance. Maliban sa Benguet PPO Headquarters ay ginawaran din ng kalintulad na sertifikasyon ang 1st at 2nd Provincial Mobile Force Companies at ang 13 municipal police stations. Sa payag ni PDEA Regional Director Terry Arnold Carrion, pangunahin na yun ang patuloy na pag-iikot ng ahensya sa mga tanggapan ng pulisya maging sa mga tanggapan ng pamahalaan ay upang masigurong nananatiling walang sino man sa mga tagapaglingkod bayan ang gumagamit ng illegal na droga. Ayon naman kay Benguet PPO Provincial Director Police Colonel Joseph Bayolosan, ang drug-free certification ay patunay lamang na nananatiling kumita ng mga pulis sa lalawigan sa panunulbihan ng walang anumang bahid ng illegal na droga na siyang magiging inspirasyon sa mga mamayan na wag subukan, mga lakal at gumamit ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, John Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Perwisyong idinulot ng African
African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:02 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Ang Rayon Karon, kagami ang inyong mga alagad, Marian Grace Aranyata, kag Hope Torachante. Partner, excited ka na pala sa aton man nga makaupod sa nga aga diri sa aton sa Ang Rayon Karon? Yes, very excited. Pag ako man mga abyan, no, excited ako no sa aton nga guest. And I'm sure no kamo curious man kamo mga abyan sa sining iya partner nga libro, ang Your Most Honest Teacher, Lessons from Your Past to Achieve Future Success. So, basahon mo palang partner no ang title sang iya nga libro no, do ma-curious ka na ano ang sulod sang sining nga libro no, ano ang inspirasyon niya sa pagsulat sang siniman nga libro. And agon mga abyan no, sabto ng aton nga mga pamangkot sa bunga aga, makaupod naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo si Ma'am Portia Ann Robledo, isa mga abyan ka Ilongga entrepreneur kag UP Visayas magna cum laude graduate. And I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita sa bunga aga si Ma'am Portia. Ma'am Portia, good morning sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, good morning. Thank you for having me here. Yes, Ma'am Portia or si Ma'am Porsche. Ano ang tawag sa imo, Ma'am Portia, sa imo nga mga friends? Porsche lang. Yun. Portia for long letter Porsche. Yes. Ma'am Portia, gihambal na mo nung isa ikaw ka Ilongga, pero taga diin ikaw diri sa aton sa Iloilo. Right now, diri ko sa Haroga Stay. Pero ang permanent address gig sa city proper, sa likod ng UP, sa Ibiernas. Yun. Lapit lang gali diri sa aton sa doctors nga area, partner, dira sa University of the Philippines, Visayas. And we also mentioned, Ma'am Portia, no, nag-graduate ikaw bilang magna cum laude sa UP Visayas. Ang saan ulang ikaw nag-graduate kag anong imo nga kurso? Sa 2017, BSBA major in marketing. Yun. Partner? Wow. Pero Ma'am Portia, no, nga bala naisipan nimo nga mag-sulat or mag-release ng isa ka libro, no? Before ikaw nga nag-isip nga mag-launch sang isa ka book, writer ka bala sang una? Or anong mga nagtulod sa imo, no, to launch a book, ang imo nga Your Most Honest Teacher? Well, since 8 years old, hobby ko na din mag-write. So, I find peace in writing and that's my ikigai. So, I don't know if familiar ka mo sa ikigai, pero amo na akong ikigai. It's very natural to me to write. Japanese, no? Every day, nag-write ko, tapos nag-read man ko. I really love books. That is why, hapos lang sa akong mag-write. Kay everyday, may ara ako sa diary. Nag-write ko that. And also, I have different journals. Yeah, so amo lang gin hobby ko lang din siya. And ano ang nabulig personally sa imo, Ma'am Porsche, no, sang sini nga pagsulat, especially no sang diary? Kita partner, as much as we want no nga mian makip track kita no sang everyday nga nakalatabo sa nakabuhi. Ang patience bala sa pagsulat. Kita dayon partner, yes. hindi makabasa. Kag makabasa no mga diary naton. Si ikaw yung Ma'am Porsche, no, ano ang paano ini nakabulig sa imo personally ang pagsulat? Well, ang pagsulat, ga-help siya organize ang akong nga thoughts. Tapos, may times nga may question ako nga hindi ko pa masabat. Ginasulat ko da siya. And kung makita ko ng answer, ginabalikan ko siya kag ginasulat ang answer. And also, may times man nga do super painful ang experience nini or may times man nga very memorable sa akon or may turning point sa life ko or another milestone, gina-write ko siya. Tapos, para balikan ko siya and then ma-remember ko anong feeling that time, anong experience nini. So that
either I won't make another mistake sa amo ng experience or ma-remember ko man ang lessons at the same time sa amo ng events. Ma'am, yung Ikigai, no, nga na-mention ni mo kaina, it's a secret, no, sa mga Japanese to happiness. It's a self-help book, no? Ang imo, bala nga book is also a self-help. Yes, definitely. Self-help gid ang book na ni because actually nag-create ako sang quote nga the greatest thing you can ever build is yourself. That is why personally fan gid ako sang self-help books because tanan pwede madula sa aton. Pwede madula ang business mo, pwede madula loved ones mo, pwede madula ang family, but we can never lose ourselves. Except na lang kung mapatay kita. Di pala. Yes. And ma'am, no, curious ako, ano ang buot siningo, no, sang sininga title sang imo nga libro, no, Your Most Honest Teacher? Your most honest teacher is your past. It's found in your heartbreaks, your pains, your failures, and even your wins. All of those, that's where the real lessons live. So this book invites you to reflect on your past experiences, hindi para mag-dwell kita dira, but to bridge the gap between the you that you were used to be and the you are becoming. Yun. So, kumbaga, ang teacher naton partner, no, it's like, ang mga previews naton, ng mga experiences sa life, no, amo ni siya, ang buot silingon, no, sang teacher naton. And, paano mo ini, Ma'am Porsche, no, na sugudan ang ining libro, no, or ano ang reason behind nga amugi ni siya ang libro nga ginsulat niyo? Because I went through a lot of pain in life. As in, damo gina ko na agyan nga kasakit sa kabuhi. Do soap opera gani ang life ko ba sa friends ko. Really, it's really true. And especially sa nadula mom ko, like very sudden. Upod pa kami the day before it happened and she was my everything. She was my best friend, my world, my inspiration. Ginaubra ko ang tanan para siya, para maging proud siya. And then just one day, nadula siya. And I've been asking myself, how can I move forward without you, Ma? Like, how can I live without you? Like, every single day. Sorry, sakit ng gapon. Every single day. Ginaubra ko para si mo, Ma. That's why, super na-depressed ko when she died, and a huge part of me also died with her. I really felt so lost, and I lost my drive, my momentum, and little did I know, I also lost myself. I felt like running around in circles, and gasay lang ko wala good direction. And I just really want to get my life back to reclaim my North Star. That's why I created this book. It helped me a lot, really a lot, sa pag-move on and also pag-move forward ko. Laingit partner, no, kung if someone we truly love, no, ang loved ones natin, madula, no, sa aton nga kabuhi, that person nga we consider, no, nga sa ilaman nagkalibot ang aton nga world, no, and gulpihada kwaon sila sa aton, hindi kita kabalo paano kita mag-start, paano kita maka-move on, no, and we are praying, Ma'am Porsche, no, sa subong, no, nga tani, you find this peace na, no, and happiness na, no, despite nga nagtaliwan ng imuman nga mama, no, and you find yourself mabaskog partner, no, naka-bounce back na ikaw subong Ma'am Porsche, no, and good thing that you have this book, no, para to also give us lessons kung paano, no, mabuligan man ang amon na kaugalingon. Yes, and syempre sa kadamuon man sa mga libro out there, partner, no, Ma'am Porsche, ano ba lang style nimo sa libro nga ini, Ma'am Porsche, no, kay may mga libro nga third person, no, ang gigamit, no, as style para sa pagsulat sang ilang libro. May ara man dira, no, nga first person, kay personal experience, no, especially this is a self-help na klase sang libro. Imo ya, Ma'am Porsche, no, anong style nimo nga gin-adopt sa imo nga libro nga ini? So, for self-help books, wala man ko usually ka-follow with some strict na process. So, it's a combination actually. Gahatag man ko personal experiences and also general examples.
And also, ga-add man ko examples from the books that I've read na related man sa topics. Because I really love reading. That's why maka-add ko sa knowledge from other books as well. Pero ang core is that I always pour my heart into what I write. And ang goal ko lang is ma-feel sang garid nga do sa iya ko ga istorya. It feels like a conversation. So, amo na. May we know, Ma'am Portia, kung saan mo inigin sukuran sulat, no? And ano kalawig nimo natapos ang imo nga libro kag idala kami no sa pagproseso no sa pagsulat sang imo nga libro. Anong pinaka mabudlay nga parte sa pagsulat nimo sang sini nga libro? Okay, 2 months ko siya natapos. Nag-start ko, I think, March, April, May. Yeah, mga 2 months siguro siya, more or less. Ang mabudlay nga part, of course, emotionally, ibalik mo ba lang pa, syempre, masakit. Yes. Diba? So, first of all, masakit na. Oo. And also, ang mabudlay mga part is that nag-juggle ko sa time ko because I'm a single mother, tapos I work online. Ang boss ko nga daan is Arizona. And also, wala ko yaya. I'm the only one taking care of my son and single mother pa ko. Pero ang writing, hindi siya chore for me. It's also my way para makarelax. That's why nanamian man ko, bisan gamay lang time ko, mian ko mag-write. Yes. And every mo siya ginasulat, Ma'am Portia, like in a day, mga pila ka hours ang mas-spend nimo para nga magsulat? Iba-iba man, pero weekend gid mostly. Kaya weekend ako na free time. Every night, ga-write ko, sambo pa ni. More or less, siguro mga 2 hours per day ako nagsulat. And then, pero whole day nag-think na ko paano ko i-structure, anong topic na ni, anong example na ihatag ko, and then sa gabi, writing na lang gito process. Bali, the whole day, ito may plano naman ko kung ano isulat ko para sa chapter na ni. Pero ma'am, in a span of 2 months partner, no, nga pagsulat, dukat hasig ini partner, no? And grabe ang imo siguro, ma'am, nga mga idea. Yes, ang imo nga idea. So, pero aga ka mental block ka man or writer's block, kumbaga, no? Hindi ka kabalo. Wala man sang inugsulat, Yes, no? kaya hindi ka kabalo, diin ma-start or ano ang topic mo for the day. True gid na. Pero once nga ma-feel ko nga wala ko bala inugsulat, katry lang ko na isulat, and then in the middle makita ko na kung ano ang nami nga topic. So, hindi siling nga hulaton mo pa. Yes. Kung saan o ka makapangita sa topic. No, ang balgani ka teacher ko dati sa writing. Nga dapat wala kasang time nga pangitaon pa sa insakto nga time para magsulat. Pero dapat, if you need to write, you have to write. Yes. Ma'am, bala nato, no, madamo sa proseso sa pag-publish sa isa ka libro, no? Damo sa mga gina-consider, and that includes, no, yung pagpangita sa publisher and also yung editor nimo or kung may ara ikaw, no? So, may ara ka bala, ma'am, nga mga ginpangtap, nga mga experts, no, para magbulig sa imo, no, sa sininga process sang pag-publish sang imo nga libro. Ako ang nag-publish sa Amazon, sang book man as an ebook right now. Because it's also one of my expertise. Ang job ko is sa Amazon man. That's why I know the process already. Wow. Yeah, so I publish it myself. And editor naman, kabalo ko maggamit sa right now ang uso, the AI, mag-check sa writing ko if may grammar na errors or if they can rephrase it in a better way. Yes. So, actually, do ako lagi na. Ano man? Yes. Okay lang na siguro. Yes. Marisan amo na. Ma'am, curious ako, apart from this, may ara na ikaw na publish ang una pa?
Wala, ma'am. Tumudama ko na write, wala ko din publish. Subong lang di ko na publish because may nakita ko nga purpose. Para makabulig man sa iba yung experience ko. Nga super, super painful nga experience. Tapos gulpiada, hindi, kigil lang wala. Yes. If mabasa nyo ang book, sa first pa lang nga pages, makita nyo na kung gid ka kabugat ang experience ko. Excited ako excited ka. Ako excited man ako. Pero ma'am, no, ano ang na-discover mo, no? While writing this book, no, ano ang na-discover mo personally sa imong kaugalingon? Wala ako nag-expect na stronger ko gali kasi sa expect ko sa self ko. Because abi ko doon ka-fragile lang sa ako na person. Pero tungkol sa na-experience ko ni, nag-go beyond ko sa dapat nga limit ko. So, na-break ko with limits. Yeah. Also, na-realize ko sa nagasulat ko sa past ko, hambal ko, ang success gali, hindi siya yung straight line. Hindi. Yes. Like, it's a really crooked line. Damo-damo ka gidya maagyan. Pains, ups, downs, highs, lows, and success, and tanan na importante para ma-achieve mo ang success in life. Yes. So, isama na sa mga lesson, samtang kasulat ko, dra ako na-realize man. Yes. Ma'am, available na ini siya subok ang imo nga book? Oo, kag diin pwede ma-access. Yes. Right now, ma'am, sa Amazon, available siya for free for 5 days until May 27. Uy, 2 days so, pa. free siya right now for everyone. And if wala akong Amazon, okay lang. You can message me on my Facebook page, p.robledo. I can send you the link. Gusto ko siya free for the Ilonggos for this whole month of May. Because personally, love ko kitang Iloilo. So, i-free ko siya for Ilonggos until May 31, if we have 31, or May 30. Mangayo kita li. Yes. Mangayo kita li. Yes. Kay very curious kita no Yes. sa libro nga ni Ma'am ni Ma'am Portia, Yes. no. Ano ang imo feeling subong, ma'am, no? Looking forward sa imo first ever nga book. Ano ang imo nabatyagan subong? I feel so light and happy na after writing this book, the feeling ko hindi naging ko maging lost ever. Kaya if maging lost ko liwat, pasahon ko lang yung sa liwat. Tapos mabalik na ko on track. So, also, excited na kay balang po damo gitaw nga nagkaka-experience ang pain, subong, especially subong, damo gaka-depression. Actually, ma'am, damo nga nagbakal na sa US because I think damo to nga tao ga depressed. So, and I think mga Pilipinos, do happy-go-lucky tayo ng mga tao. And carefree, especially mga Ilonggos. Pero syempre, deep inside, may mga ara man kita ginagyan, hardships, struggles. So, gusto ko bigyan makabulig through this writing. Ang intention ko gidya is para ma-heal ang kada isa sa aton, especially sa mga ga-undergo trauma, sa mga sudden loss, sa heartbreaks, amo na, ma'am. Yes. Are you also planning nga i-publish ini siya, ma? Gid siya hard copy. Yes, nga book gid siya. If given a chance, yes, ma'am, sure. Kapangita ko publisher right now, but I'm not rushing into anything pa because ga-write ko sang second book ko. Pero yes, I'm in the process of looking for a publisher para may hard copy. Yes. Book. And second book partners, ano ang amon asahan sa second book ni mo, Ma'am Porsche? Ang second book na mention ko ni siya sa first nga book nga ni. The title is Demi Self. Demi stands for Designed, Evolved, Mastered, Intentional Self. So, ang key idea dire is that the greatest thing we can ever build is our very own self. That's why Demi Self is more technical, is more practical guide to achieving your best version. Parang another self-help naman, ma'am, ang imo nga sulaton, no, for your second book, no, nga hopefully mabasa naman sa aton yung mga
Ilonggo readers and also sa iban pang bahin sa kalibutan. Yes. And Ma'am Porsche, no, before we let you go, no, base mi ara ikaw mabilin nga mensahe, no, sa mga nagapamati subong, especially sa imo nga ma, wherever she is, no, nga nagapamati man subong, base mi ara ikaw mabilin man nga mensahe sa iya. Yes, ma'am. Ma, this book is for you. I know you are proud of me. And also to anyone out there who's ever felt lost, burdened by trauma, pain, or regret in life, this is a reminder. You are not broken. You are becoming. You don't need to be perfect to begin again. You just need the courage to be honest with yourself and to have that willingness to grow from there. Your most honest teacher is my story, but I wrote it with you in mind. I hope it helps you reflect, heal, and rise as much as it helped me. So tell this to yourself, I will rise no matter what. Thank you so much for supporting me. Wow. By the way, pila ka page ni siya, ma'am, ang imo nga libro? Kag ano kalawig ayhan Pila ka chapters? Matapos, no, ang one book. 29 chapters siya, ma'am. 148 pages siya. Yun. Yes. Partner, looking forward after nisang program, mabasa kita na yun sa libro ni Ma'am Porsche, and hopefully, no, ang mga Ilonggo nga nagapamati, subong nga gano diri sa ato, no, kabay pangati, ma-access nila, no, ang inino nga libro ni Ma'am, pag makabulig sa ila, no, and kami diri, Ma'am Porsche, no, once again, sa Radyo Pilipinas Iloilo, nagapasalamat, gid, no, sa time, no, nga ginhatag mo diri sa amon, kaga, hopefully, no, madinalag-on, partner, ang first and second book ni Ma'am, and mga future, pagin nga mga libro nga i-publish ni Ma'am Porsche. Madamo nga salamat, Ma'am Porsche, and saliwat maayong aga sa imo. Thank you so much, Radyo Pilipinas. Have a nice day. Bye. God bless you, Ma'am. There you have it, mga biyan, si Ma'am Porsche Ann Robledo, no, ang aton nga Ilonggo entrepreneur, kag-UP Visayas, magna cum laude graduate. Partner, no, isa sa mga gusto ko i-highlight sa ginmention ni Ma'am, no, ang hambal niya nga ang kabuhi naton hindi siya straight path always, no. Tanan mga biyan nga malabayan nato, no, sa aton nga kabuhi, may ups, may down, may mga batsihon man dira, partner, kita nga malabayan, no. Tanan ina mga abyan, no, nagabulig, no, parang hatagan kita sa isa kadako nga leksyon, kag para nga madinalagon kita sa aton nga kabuhi. Kita, partner. Yes. Yung mga lessons nga makuha naton along the way, no. Siling niyap ang aton nga past, ang pinaka nato, no, greatest teacher nato. Yes. So madamo kita sang makuha sa mga naagyan naton. Kiti like for example, mistakes naton, partner, in the Yes. past, no? Liwaton pa ba naton? Correct. Diba? Hindi na. As much as possible, likawan naton, no, ang pag-repeat sa mga past mistakes naton sa present. Yes. And even, partner, no, ang ining mga mistakes naton, no, nga na-commit naton in the past, it does not define, wala ina naga-define sa ato, no, ang mistake naton, it does not define us kung ano kita subong, no. Kaga kabay pa, no, sa mga kauturan naton nga nagapamati subong nga aga, no, kabay pa nga mabasahon naton ini, partner, and we draw inspiration, no, sa inagyan ni Ma'am, no, kag kung kita, no, may ginaagyan man dira nga masubo nga bahin, no, sang aton nga kabuhi, kabay pa nga makabulig ining libro ni Ma'am Porsche. Yes, hopefully, no, kag after all 100 plus pages, no, pwede gid mabasa sa aton yung mga kauturan, especially mga Ilonggo readers naton out there, no. Self-help book, hindi ni siya novel, hindi siya Yes. fictional nga klase sang libro, pero madamo sang leksyon kamo nga makuha sa sininga libro. It's because nga self-help siya, no. Yes. Nagabulig sa aton, nagagiya sa aton, no. Pinaagi sa experience ang iban. Sa author, no, Yes. si Ma'am Porsche. Yes, take it from someone nga Ilongga, partner, no. And for free ini bali, Ma'am, no, gusto niya himon ini for free for now until May 31 sa mga Ilonggo. So pwede ka mo dira maka-message kay Ma'am Porsche, no, sa iya nga Facebook page, no, para nga maka-access kita, no, sa siniman nga
libre nga libro, no? And hopefully and praying partner no nga ma-publish ini siya, no, hardbound, no, diri sa aton sa Iloilo, no, para with those nga wala internet access ya partner or hindi bala sanay nga magbasa no sa ila cellphone o sa ila man nga computer or tablet, pwede gid mabasahan no hard copy. So hopefully praying and hoping partner no nga madayon ining pag-publish naton sang libro hard copy ni ma'am. Oras sa mga biyan sa Radyo Pilipinas /Jess 27 sa aga. Partner sa aton nga pagbalik, nag-update kita no sa nagapadayon sa karon nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Hibaloon nato no ano nga mga hampang subong or sports events. Subong nga aga ang paghahampangan no sang aton man nga mga atleta coming here from Western Visayas. Kaya ipabati naton partner no ang naging mensahe sang aton man nga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. nga siya ginagpanguna kahapon sang opening ceremony sang Palarong Pambansa 2025. Mga biyan, magabalik ang programa ang Rehiyon karon. Tama na po tayo. Maawa na po kayo sa amin ni nanay. Hindi ko na ito kaya. Pati anak ko, sinasaktanan niya. Gusto mo ba samahan kita sa barangay? Sige, halika anak. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubat na bulubuntukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng anming baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to.
Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Ako din ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:32 sa aga. Sige hapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, ang Reunion Karon. Kahapon mga biyan, May 24, no, sang ginbuksan, o opisyal nga ginbuksan ang aton nga paghiwat sang 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. And no less than our president mga biyan, no, ang nagpanguna sa sininga opening ceremony at pagbukas ang aton man nga national event. Gani yari mga biyan, no, ipabati namon sa inyo ang mensahe or speech ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghiwat sang opening ceremony. Una po sa lahat ng mga ating atleta, lahat ng ating mga coach, lahat ng aming mga trainer, lahat ng ating mga magulang at mga mahal sa buhay ng ating mga atleta, welcome po sa inyong lahat sa aming pinagmamalaking probinsya na Ilocos Norte. Sa ating mga atleta, masaya akong makasama kayo dito ngayon sa palarong pambansa. Alam kong excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Baka pa yung mga iba hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwan na paghahanda, nandito na kayo upang ipakita ang galing ninyo sa pagsusubok ng sports. Hindi madali ang inyong pinagdaanan. Yung oras na ipapahinga ninyo na lang dapat gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Araw-araw, nagsisikap kayong tumakbo ng mas mabilis. Lumangoy ng mas mabilis at mas mahaba. Tumalon ng mas mataas. Kaya naman, kaming lahat, believe sa inyo, sa inyong galing, sa inyong tibay, at sa inyong dedikasyon. Nakakatiyak ako na kayong lahat, ninanais nyo. Gusto nyo na magkaroon ng medal. Ngunit tandaan ninyo, lahat kayo ay kinikilala ng kampiyon. Kayo ang pinakamagaling sa inyong paaralan. Kayo ang pinakamagaling sa inyong probinsya. Kayo ang pinakamagaling sa inyong rehiyon. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino na may pangarap sa buhay at determinasyon upang matupad ito. Kami naman sa pamahalaan, hanggat sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa palarong pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Pwede kayo, meron. Malay natin, dito sa mga kasama natin na ito, meron dyan na lilitaw na Manny Pacquiao, na Heidelin Diaz, na Carlos Yulo, na Ira Villegas, na Nesty Petesio, na EJ Obiena, o Alex Ayala. Si Heidelin, nandito pa tayo, kasama natin dito ngayon. Idol, Heidelin, mabuhay ka. Malaking ang bangal na dinala mo sa ating minamahal ng bansa. Tulad nila, ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. Mag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo.
Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Pero higit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplina, ang halaga ng pagkikipagkaibigan, at ang mag-enjoy naman sa inyong favorite sport, manalo man o matalo. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed. Kaya napakahalaga ng papel ng mga magulang ninyo, mga guro, mga coach, na nagbibigay sa inyo ng payo at pagmamahal sa bawat hamon na inyong hinaharap. Binibigyan pugay ko rin ang inyong mga magulang, ang mga lolo, ang mga lola, ninong, ninang, tiyuhin, tiyayin, at lahat ng gumabay sa inyo. Nag-ambag sila ng oras, pera, at panalangin upang suportahan ang inyong pangarap. Kaya bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong na maisakatuparan ang palarong ito. At ngayon, sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal ko, idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Maraming salamat. Mabuhay ang mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. There you have it mga abiyano, si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang mensahe no kadungan sa ginhimat naton nga opening sang ika-65 nga palarong pambansa sa Luwag City, Ilocos Norte kahapon, May 24, 2025, and at the same time ng opisyal niya man nga pag-declare sang opening sa sinuman nga national sports event. So hambal niya gani partner no sa aton man nga mga student athletes. Those no nga naga-try no, those nga naga-compete no, are those people nga successful. Kumbaga partner no, kung ikaw no, kung ikaw nga student athletes wala ikaw naga-try, you lose kiti hindi lang sa leksyon no, but of course sa hampang gid mismo. But kung ikaw isa ka estudyante nga naga-try no nga magdaog, ma-consider mo nang imo kaugalingon nga winner. So kabay pa no ang leksyon nga matun-an sang aton man nga mga atleta during this more than or lapit 1 week no nga palarong pambansa, kabay pa nga gamiton nila ini sa pagbalik nila no sa ilatag sa man ka eskwelahan. Yes. Kami sa nangin na mensahe no ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginhiwat nga opening ceremony sang palarong pambansa 2025. So regardless no sang imo nga kadalagan no, win or lose mga kaabyanan, ang importante man diri ni as emphasized by the President no nga nagtry ikaw. And of course naka-enjoy ka pa sa imo nga paborito nga sport. And speaking of sports partner no, lawago naton ang schedule kay ina no kag ang hiwaton pa ka later on sa hapon no nga mga events no nga pag participaran sa aton nga Western Visayas Regional Athletic Association. Kay ina mga abyan no sa isaaga giniwat ang baseball secondary no kontra sa Zipraan no sa Barakal National Comprehensive High School. And also kainaman sang alas 6 ang aga ang baseball elementary boys versus NMRA sa Vintar Sports Complex. Kaya naman sang aga ang softball elementary girls sa BRMNA sa Gabaldon Elementary School Open Grounds. And karon sa hapon mga kaabyanan 5:30 no sa hapon ang tennis singles elementary boys EVRAA no ngaywaton sa Mariano Marcos State University. Karon alas 3 sa hapon or 3:30 PM ang softball secondary girls kontra sa Davraa sa Ilocos Norte Agricultural College Open Grounds.
And also, karon naman sa alas 2 ng hapon, ang athletics shot put boys and girls all region ini mga kaabyanan iwaton ini sa FEM Stadium Track and Field. Yon, and good news, partner, sa ato no nga Wibraa, bagoy kaina no sa softball elementary no nga ginhiwat Wibraa kontra Barmaa. Sa score nga 10-0, daog ang Wibraa. Congratulations. Yes, and also sa palarong pambansa baseball secondary naman niya nagdaog no ang Wibraa sa score nga 15-0. Ang ilang coach diri partner si Kasulhay Argel, ang andaman nga tournament coordinator amo si Jeric Mosqueda. Yun. So, congratulations. Subong pa na, duha pa lang na partner, no? Pero looking forward, no? Kiti, ang goal mga abiyans ang Wibraa is to get no sang kampyonato. Oo. Kag ato niya gina-emphasize nato diri partner nga ti sang una yang palarong pambansa manami na nga daan niya ang record no sa Wibraa. So hopefully mapadayon. No? Although hindi man kampiyon, as much as possible gusto gid naton kampiyon, pero ang ma-maintain or mataasan pa ang previous nilang record no. Manami na ina nga milestone for Wibraa sa pagpauli nila pagkatapos ang palarong pambansa. Yes, ang 2023 first runner-up ang Wibraa and last year second runner-up, pero this year kabay pa kampiyon. Kabay pa almost there. Yes, no? yes. Ang Wibraa. Yes, pero kung baka ina no ni Presidente Marcos no, kung hindi man kamo magdaog no, kabay pangagamiton ining lessons no para sa mga next year pag ninyo no nga pag-upod or pag-join sang aton nga events kag this no ang pag-represent inyo sa inyong region, kumbaga gina-consider na kamo nga best among the best. Correct. Kung i-apply naton atong book ni Ma'am Portia no nga past ang aton nga teacher no, kung anong na-learn naton sa experience naton sa palarong pambansa, hopefully no manginyabi naman ini sa pag-unlock sang more potential no sa aton kaugalingon. Yes. Partner no, kung ikaw papilion ikaw sa isa ka sports, dili mo gusto nga mag-join. Hindi ko pagkuha ng badminton mo pati mo gid na iya pag ang swimming. So siguro sa football or volleyball. Wow. Mahilig kita maglantaw lang sina. Yes. Pero wala kita yan ng pangamot. Yes. Basketball. Yes, ikaw. Syempre, swimming kagat, badminton kita. Kaya amo lang na ang doon na balaan natin, partner. Sa una, sa college natin, doon naman mo, kada college days natin, kinanglan natin mag-join sa mga events, ang softball. Kaya kung hindi ikaw ka-join, basi, Ari ako ya sa volleyball kay balaan ko baskog ning Bacolod. Taytung. So dira lang ko ya sa kilid. Okay, tama, cheer kita. Oo, hopefully no, balaan man naton kung ano ka baskog ang aton yung mga pambato diri sa Wibraa no. Nakita naton sa Wibraa pag-host sang Antique partner ang Bacolod Taytung no. Sikat ginpuno. Oo, ginpuno ang venue. Yes. So, naghalin pa? Naging-traffican pa. Yes. So, we'll see, no? Worth it gid ang mga trainings, no? Sang Bacolod Taytung naton or Bacolod Taytung nga volleyball girls. Yes. Kag sa ibang pagid naton nga mga sports event no, ang softball naton partner diri no sa Iloilo, yes, balantayan. Kag ang mga individual sports events naton balantayan man kay hindi magpauliya ang Western Visayas Regional Athletic no kag balaan naton partner no sa sini nga mga field no ginobra gid sang aton nga mga estudyante ang ilang nga best sabay kani sa presidente naton pila ka weeks, pila ka bulan nga training ni partner ang preparasyon nila no, hindi basta-basta ang ilaman nga paghanda iban gani partner no, like for example sa aton nga barotak or sa aton nga football elementary boys, nag-training pa ni sila partner sa iban-ibang nga province no, naghampang ni ang mga kabataan naton para nga ma-enhance pagid ang ilang strength no, ang ila pagid nga skills no sa paghampang sa football. So hindi niya mga biyan isa lang kaadlaw ang pag-practice nila, pila niya ka iban dani ni partner ginbilit pa nino or gintingom sa isa ka schools para lang ngati ang pag-practice nila todo-todo man. Yes, kag ang palarong pambansa culmination ina mga kaabyanan
sang pila ka semana, pila ka bulan nga praktisanay sang ila tagsa-tagsa ka mga sports no. Agud nga mangin madinalagon sa palarong pambansa 2025 and well, even if hindi ka gid mag-champion partner, once nga makita ang imo potential, may nag-scout dira partner, kag posible no mangin yabi naman ini for varsity scholarship no sa mga dalagko pagid nga mga buluthuan diri man no sa aton sa pungsod Pilipinas and even abroad. No? Yes. So, looking forward no sa sini nga mga resulta sang aton man nga palarong pambansa 2025 basta ibimabatian naman kita partner nga may kwao naman nga mga atleta coming here from Western Visayas para no sa libre nila no nga kolehiyo. Yes. So, good luck sa aton nga mga student athletes, sa aton nga mga coach, assistant coach, ang mga chaperones nato na syempre sa members sa technical working group nato no. I'm sure no ang aton nga mga support staff diri partner no. Sige man ni ang ila nga paghatag ug provide no sa kinahanglanon sang aton man nga mga atleta para nga hindi sila ma-stress pag-abot sa venue, pag-abot sa ila nga tululugan sa San Nicolas High School. Manami ang ilang accommodation. Yes. For sure, no dull moment sa palarong pambansa partner because nga left and right man ang mga tourism spots no dira sa Ilocos. So, balantayan man no ang mangin excursion sa aton yung mga kabataan right after their competition. Kiti kinahanglan nanda mag-distress, kinahanglan nila nga mag-unwind after the competition. Yes. Ihatag ta na sa ila. Yes, kag sa mga ginikanan or guardian nga magapadulong sa Ilocos Norte no, good luck halong sa inyo biyahe no. Mga nanay nato partner hindi man di magpauli. Nagpakita na sa ila nga suporta no todo ini ang pagpakita nila sa suporta. So halong sa inyo nga biyahe. In fact ganino may nakilala kita pa or minahibaluan kita nga ti subong pala partner ara na to siya sa opening program pa nang sang aton nga palarong pambansa ara na to siya para magpakita no sa iyaman nga bata nga atleta. Di mo gid matakos no ang paghigugma sang kinikanan sang guardian sa ila kabataan. Pagpakita sang suporta. So once again, good luck sa mga student athletes naton. Wala pressure partner, no? Just do your best no amo nang hambal nato. Kag syempre no safe ka mo sa inyo man nga paghampang amo nang aton ginapangamuyo. So once again mga abhanon, luwag na mo pasalamatan ang ating nga nakaupod kay ina partner si Ma'am Portia Ann Robledo, ang ating Ilongga entrepreneur. Ikan diri no sa aton sa Iloilo City. And of course, thank you man mo kay Dr. Ronnie Labis, ang head ng Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Thank you man sa among mga katuwang teknika sa studio, Alan Defonte sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Thank you man kay Sir Hernandez Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa DepEd Region 6 sa paghatag sa ato sa pinaka-latest na happenings dira no sa palarong pambansa. See you again mga abyan next week. Grabe partner no, month of June na kita. Kada yes. June 1 ang next nato no nga pag-updanay diri sa programa ang rehiyon karon. Siyempre sa giyapon mga kaabyanan kada first Sunday sang bulan no lauman ang kampanya sang Radyo Pilipinas Iloilo kaupod no ang aton nga special guest no nga nagakampanya kita for a smoke-free Western Visayas regions. So may mga topiko kita nga iga pat-pat no every first Sunday sang bulan. Yes. Mga biyan, kami na lang ginang inyo ng ginalagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torichante, kag iniang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon,
Iyang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,